May kadahil-dahil no. Yung kay Conved, hindi na muna natin resibuhan. Yung pa-receive lang natin. Kay ano. Tapos, bayaran nila. Pwede pa man po nila kasi kung server na. Hindi nila makaya yung staff. Bibili lang talaga tayo ng bed, ha? Woodland no. Ano? Woodland ba? Woodland Resort. Cancel na natin yung una. Tapos meron na pala dito 6,000. Pero cancel na lang natin. Sa labi, hinihila ka sa lugar na tila di mo tansya. 4,850 no. Tatalian gamit ang mata, tamis na salita, aamuhin paglalaroan na parang bata. Bilog ang utak mo, pilit na binabago laman ng iyong puso. Hinding-hindi kami mapapayaran ang dumadaloy na dugo. Mas makinang pa sa ginto pagkatao'y hindi matao. Abusadong politiko na may hawak ng kapangyarihan na ginagamit laban sa mamamayan. Isang network na linalaban, kinikitig pa ng gobyernong ito. Morning press yan, bandit. Yung kay Daday. Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw sa ating lahat. At kami po ay nakikipagkaisa sa inyo na makasama kayo dito sa Pilipinas nating mahal. Pasensya na po, na-distract ako. Hindi ko alam. Pasensya na mga kababayan. At maraming salamat po sa araw-araw ninyong pagsubaybay. At sana po ay samahan nyo kami sa araw-araw na talakayan dito sa pagsasagawa ng ating talakayan tungkol sa demokrasya, kapayapaan at pagsusulong ng mabuting pamamahala. At dito sa ating mga mamamayan, subaybayan po ninyo ang Pilipinas nating mahal. At ngayong araw po nito ng Huwebes ay makakasama po natin ang mga ilang mga personalidad na bahagi po ng ating pakikipagtulungan upang mabigyan po ng linaw ang ilang mahalagang usapin ng ating bayan tungkol po sa pagkain, agrikultura, kabuhayan, sa gitna po ng mga kinakaharap na krisis ng mga mamamayan na hindi po naaampat. At dahil dyan, nag-imbita po tayo ng grupo mula sa Philippine Chamber of Agricultural and Food Products Incorporated o PICAFI. At maya-maya makakasama natin ang kanilang Pangulo, si Danilo Fausto. At pag-uusapan natin itong panibagong executive order na inilabas ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. patungkol po dito sa pagpapababa ng taripa ng mga imported products, lalo na po sa agricultural products, sa palay, sa bigas, lalo na po sa bigas. At ito po ay mayroong 15% yata na pagbaba sa ating mga produkto na pumapasok mula sa iba't ibang bansa. At pangalawa po, makakasama din natin ang Task Force Baguio Commander, si Colonel Noora, at ang isa pang former rebel at former cadre na magiging bahagi po ng talakayan natin dito sa araw na ito. At sa pagsisimula po ng ating talakayan, tunghayan po natin muna ang ulat na ito. Nakabalot na sa isang maliit na supot ang isang basong kanin na ibinibenta ni Nanay Kenny Rossi sa kanyang karinderya.
Kailangan kasi na hindi sumobra ang takal ng kanin dahil sa sobrang mahal ng puhunan. Imported rice mula Thailand ang kanyang binibili na nasa 1,480 pesos na ang isang sako o kaba nito. Higit 130 pesos ang itinaas nito na noon ay nabibili lang naman niya sa halagang 1,345 pesos. Kanya, minsan hindi na kami nagbebenta ng kalahati. Dinalulog kami. Kanya buos yan. Ngayon na, tumaas na. Ginawa na namin ng dati 10. Ngayon ginawa ko ng 15. Kasi sama ng bigas. Mas mapapamahal pa raw kasi siya kung lokal na bigas ang kanyang bibilhin dahil nasa higit 2,000 pesos na ang presyo ng isang sako. Ang problema ni Nanay Kenny Rossi sa mahal ng bigas ay tutugunan daw ng gobyerno. Inaprobahan na kasi ni Pangulong Bongbong Marcos ang rekomendasyon ng mga economic manager na tapyasan ang taripang ipinapataw sa mga imported agriculture product tulad ng bigas. Magiging 15% na lamang ang taripa sa imported rice mula sa 35%. Ang taripa kasing nakukuha sa imported products ay gagamitin bilang karagdagang pondo para sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. Pero dahil bawas na ang taripa sa imported rice, tiyak na malaking pera ang mawawala sa gobyerno na nakalaan para sa mga magsasaka. Maganda naman daw ang layunin ng gobyerno na tapyasan ang taripa sa imported rice. The NEDA board approved a reduction in the tariff sa rice, so that would trigger reduction in the prices. But there is expectation, of course, given na may reduction sa tariff, that the retail price will go down. Ang umano'y magandang hakbang ng Administrasyong Marcos ay inalmahan na ng grupo ng mga magsasaka. Wala kasing nangyaring konsultasyon ang gobyerno sa pagitan ng mga nasa sektor. Nabigla kami at siyempre masama ang loob namin dahil bagamat pinag-uusapan itong pagbababa ng taripa, ang pagkakala namin ay magkakaroon ng konsultasyon. In fact, sa Thursday nga nagpa-schedule si Secretary Recto ng Department of Finance na makipag-usap sa amin, no? Kumbaga in-underground nila ito, no? Na hindi namin alam. Sinasabi na namin sa kanila noon na malaki ang pinsala nito sa mga magsasaka. Hindi sang-ayon dito ang Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated sa desisyong ito ni Marcos Jr. Matagal na kasi itong ginawa pero hindi naman nagpababa sa presyo ng bigas sa merkado, bagkus ay lalo pa itong nagmahal. Ang nakikinabang lang talaga dyan, importer. Importer na makikinabang. Pasa sa middleman yan. Hindi susundin ng middleman. Kasi wala nang control yung importer. Once they transfer the product to the wholesaler, distributors, and retailers, this middleman will packet whatever is the difference. Mas mahihikayat anya ang mga miller at trader na mag-angkat na lamang ng bigas imbes tumangkilik sa lokal. Giit pa ng PCAFI, hindi na raw kailangang patayin pa ang mga nasa sektor. Hindi na kailangang magpakamatay ang farmer eh. Inilulubog na nila yung ng Malacanang. Talagang ibinabao na yung mga magsasaka. Sana, sa darating na election next year, malaglag na lahat ng mga yan dito sa pagpapatakbo ng ating bansa. Dagdag pa ni Fausto, hindi na rin siya nagtaka na may mga imported ng bigas na dumating sa bansa. Hindi ako nagtataka na bago pirmahan yung executive order na yan, may mga bigas at nasa barko na iikot-ikot sa ating karagatan. Hindi dumadaong at iniintay muna yung executive order tsaka nila idadaong. Sabi naman ni former Basranso spokesperson Attorney Harry Roque, napasakit lamang ang ibinibigay ng administrasyon sa mga magsasaka. Babala pa ni Roque, huwag hayaang magrebelde ang mga ito sa gobyerno. Huwag nyo naman gamitin yung kapalpakan ng gobyerno na magbigay ng suporta sa agrikultura para lalong pahirapan ang ating mga magsasaka. Kailangan po yung taripa na yan dahil kapag hindi po, tuluyan ang mabubura mga magsasaka, nako, baka dumami ang sumasapi sa mga teroristang grupo gaya ng CPP-NPA. Gayunpaman, welcome development para sa Department of Agriculture ang naging desisyon ni Marcos Jr. Kumpiyansa kasi ang DA na sa pamamagitan nito
ay mapapababa daw ang presyo ng bigas sa merkado na bawas pasanin sa mga consumer. Yung potential price reduction will be between 6 to 7 pesos per kilo price. Yung imported rice, yung galing Vietnam, 2 to 3 weeks bago makarating sa atin. In a month's time, we can expect kung ngayon magsisimula, July, so mga August yan, we can expect na meron ng pagbaba or within July mismo. Mga kababayan, ang bigas ay pangunahing pagkain, source ng pagkain sa bawat pamilyang Pilipino. It is even considered as a political commodity, not just as a food commodity. Makakasama na natin ngayon ang Pangulo ng grupo ng PICAFI, Philippine Chamber of Agricultural and Food Products Incorporated, si Ginoong Danilo Fausto, sa napipintong pagsambulat ng krisis sa kabuhayan ng mga magsasaka, magbubukid, manggagawang bukid. At ito po ay isang sitwasyon na ang may kagagawan ay ang gobyerno mismo dahil pinaboran niya ang highly subsidized, highly supported na mga mechanized produced na mga bigas upang lugmukin ang local rice production at local rice farm production at pati na po ang local rice market. Kaya nandito po si Ginoong Danilo Fausto. Sir Fausto, sir, gaano kaluba ang ganitong hakbang ng Executive Order ng Pangulong Marcos Jr. sa kabuhayan ng mga magsasaka, magbubukid at mga mamamayang Pilipino na gino-good time tayo sa paniniwalang bababa ang presyo ng per kilo ng bigas, pero sa totoo lang yan ay mga temporaryo at hindi pang malawakang benepisyo, kundi perwisyo sa taong bayan. Go ahead po, Ginoong Danilo Fausto. Magandang umaga, Ka Eric. Magandang umaga sa iyong mga taga-subaybay. Yes, sir. Thank you for having me. Itong gagawin, kasi ang pagkakaalam ko, hindi pa pirmado yung executive order kasi papipirmahan pa lang nasa NEDA board, in-approve ng NEDA board, and executive order will be signed when the Congress is not in session. So talagang itatiming yan na walang session ang Kongreso. Bakit ganon? Bakit kailangan hintayin yung para ipatupad dyan? Ang unang-una, masama yung timing nung pagkakababa ng taripa. Sa pananaw namin, unang-una, yung itong rice tarification law is now under review dahil by February 2025, expired na yung RTL law, no? At dapat talaga yung emenda at the way it's going, mukhang lilitaw na sa 15 billion ang magiging RCEP fund, no? And anything above that will go to ayuda, will go to other diversification, irrigation, and other activities para matulungan yung ating mga magsasaka. That's one. No? Number two, itong pinirmahan natin last year na niratify natin na Regional Comprehensive Economic Partnership. Isa sa mga kondisyon dyan at nangako ang executive branch na hindi, or RCEP, hindi babaguhin at hindi gagalawin yung mga taripa, especially sa mga sensitive products. Kasama unang-una dyan yung bigas. Pangatlo, ang pagbaba at pagtaas ng taripa ay laging sinasubject yan sa public hearing. Merong tariff commission, nag-i-hear yan para malaman at madinig yung boses naman ng mga magsasaka. Correct. Yung consultation process na yan at hearing na yan, hindi ginawa. So, in-approve na lang kagad at ng mga Panginoon sa ekonomiya na dinesisyonan nila on their own based on their perception. Sa tingin naman namin, hindi naman nagtatanim, hindi naman nagsasaka yung mga yan. Mga technocrat lang naman yan, yung theory. Theory lang ang tinitingnan. Kung titingnan natin yung mga on the ground, usayin natin, ang pagbaba ng presyo, depende yan sa puhunan. Sa ngayon, kung titingnan natin, nasa $540 per metric ton ang importation sa Vietnam. Ngayon, tumaas na yata sa 570 or 590. Assume na lang natin sa mababa na 540.
Kung 540 yan, sa 58 to 1 conversion rate, lilitaw yan na kasama ang 15% tariff na bago na i-play nila, nasa 36 pesos per kilo. Per kilo. Pagka yan ay pinasa na, yan ang puhunan ng importer. Pag pinasa yan sa wholesaler, distributor, at retailer, normally, minimum yan 10 piso ang patong. So magiging 5 46 piso to... hanggang 10 piso. So nasa 46, ano? Ganon. Now, ikumpara natin yan sa lokal, ka Eric. Ang bili ng NFA average is for 29 pesos sa palay. Pag kinonvert mo, ang recovery ng palay, assume natin, maganda recovery niya, 65%. Pag siya ang nagigiling mismo, siya nagbi-mill, lilitaw niya ng 44 pesos ang lokal. Bigas na yun. So, bigas na yan sa 44. So, bigyan mo ng piso, 2 piso ang NFA, pasa sa kadiwa yan, para sa distribution ng tao, 46 pa rin. So, tabla, no? So, kung ako ay isang importer, pinasa ko sa retail, sa wholesaler. Ang wholesaler, definitely, kaya siya wholesaler para siya kumita, trader. Hindi papayag yan. Siyempre, kung ano yung magiging lamang, tatapat lang yan sa tindahan, sa presyo sa merkado. So, hindi ko malaman kung saan nanggagaling yung kanilang paniniwala na bababa na 6 to 7 pesos per kilo yung bigas. Mukhang Sa akin, propaganda yun, parang sir, no? imposible mangyari. Mukhang propaganda yun. Isang bagay na kung tutuin mo, i-arithmetic mo, kung isa ikaw negosyante, hindi naman kasi mga negosyante yun eh. Baka hindi nga may kumakain ng kanin yung mga nagdesisyon na yan eh. Kasi nagda-diet. No? Ngayon, ang sinasabi natin is the only way to fight inflation, food inflation, at ang rice na tinatarget nila, subsidy. Subsidy. Huwag yung ibaba yung taripa. Dahil yung taripa, yun ang panggagalikan ng pagsasubsidize. Tinanggal mo. Ngayon, kung may RCEP ka, for example, 15 billion nga ang na-approve nung ating rice tarification law, yung sa ating Competitiveness Enhancement Fund, ang nawala, ikumpara natin sa na-kolekta nating tarifa nung last year, which is almost 30 billion. Ang nawala dyan 20%. Dahil 35 to 15, 20%. So lumilitaw yan na 57% yung 57% yung nawala. So do sa 30 billion, 17 billion yung mawawala. So ang lilitaw dyan, mga nasa 12 to 13 billion lang by the end of the year ang makukolekta mo. Kasi ang 17 billion na yun, mawawala siya yung dahil nawala. nagbaba ka ng taripa. Ang panggagalingan ng pera na yon na pangsuporta sana at tulong sa mga magsasaka ng palay at sa industriya ng bigas ay mawawala dahil binabaan mo ang imported rice tariff na ang layunin nito ay naghahanap ka ng mababang presyo para sa merkado at supply ng mga mamamayan, subalit dinudurog at pinapatay mo ang local rice market at ang local rice production ng milyong-milyong magsasaka. Tama po ba ang nakikita kong equation? Oo. Any form of incentive to importation will destroy production. Correct. It will discourage production. Ang ating solusyon sa inflation over the long run, increase production. Dahil yung ating may demand pressure kasi, Eric, dahil sa increase ng ating ekonomiya at tayo aakyat sa upper middle income bracket, yung demand pressure na dyan, yung pamimili ng mga tao. Now, to protect the purchasing power ng mga vulnerable sector, yung mga poor sector, kailangan mo i-subsidize, nakafocus sa kanila para hindi naman tamaan masyado yung fiscal management natin. Pero yung subsidy na yan, na bibigay sa kanila, manggagaling doon sa taripa na tinanggal mo. So ang mangyayari, pahihirapan mo na ngayon yung mga farmer dahil may kalabang ka na imported, tinanggal mo na yung ayuda, pati yung mga subsidy at maaari yung tulong sa fertilizer at sa irrigation. Dito kasi sa RCEP Fund, wala ang fertilizer at irrigation dyan. Wala. Ang nandiyan dyan, mechanization at seeds, hybrid seeds. Tama. Wala ang fertilizer at wala ang
patubig. which are So essential bibigyan niya ng requirements. suporta. Which are essential requirements para sa pag-improve ng local production. Sir, may tanong dito sa... Hindi ka pwede, Oo. hindi ka pwede magtanim ng isang crop na walang patubig, pataba at binhe. Eric. Lalo na sa palay, which is water intensive. Napakalaki ng requirements sa patubig. Tama po kayo. And sir, take Opo. note of this Yung mga bansang nag-i-export ng bigas, China, India, Thailand, at Vietnam, ang kanilang rice production ay 75% supported ng gobyerno. At mababa ang kanilang cost of production, kaya competitive and high yield production sila. Highly irrigated, highly supported, at mas abansya ang mechanization ng kanilang agriculture. Kaya, ang kanilang pag-compete ay talagang lulusawin nila ang ating bansa kahit na tayo ang nauna sa mga scientific na pamamaraan sa pag-produce ng palay at bigas. Pangalawang tanong, sir, walang bansa na nag-improve like Pilipinas ang kanyang food sufficiency and food security kung nakasalalay sa importasyon rather than local production ang kanyang pag-produce ng kanyang pagkain ng kanyang mamamayan. For example, Sir Fausto, there are only 27% ng ating arable and actual rice production field ang naaabot ng irigasyon and only 22% ang mekanisado. Sahod ulan pa rin ang karamihang mga rice production natin. Kaya bababa ang ating rice production hindi dahil tamad o kulang sa kaalaman ang magsasaka, kundi palpak at kulang ang support intervention, subsidy, and mga mabubuting pag-process ng gobyerno ng kanyang tulong. Tama po ba, sir? Ang mga variables na ito ay hindi sa taripa nakasalalay. Basic problem natin sa Pilipinas, geography. Yun. We are an archipelagic country. Hindi kamukha ng Vietnam, Thailand. Landlocked sila landlocked. At sila may Mekong River, unlimited ang irigasyon nila. Ang Vietnam, ang kanilang tinatamnan na palay, nasa 8 million hectares. Correct. Ang Thailand, nasa 11 million hectares. Mas malawak. Mas mababa ang populasyon nila sa atin. Tayo naman, nasa 4.6 million hectares lang ang tinatamnan natin ng palay. Kino-convert pa In sa terms of subdivision. yield, papunta pa doon. Nawawalan tayo ng 40,000 hectares per year. Per year. Dahil sa conversion, sa urbanization. So, the only way to go is para masustain na natin yung increase ng population natin kasi ang ating population increase based on the Asian Development Bank, 1.8%. Correct. Ang ating growth sa agriculture is 1.2%. Hanggat hindi nalalagpasan ng ating production ang pag-increase ng populasyon, talaga mag-i-import tayo. But we can improve our productivity by having the support na sinasabi natin, yung credit access, irrigation, consolidation, lahat yan, new technology, digital technology, lahat yan, pero hindi mangyayari yan overnight. Of course. So the only solution to protect against inflation, lalo na yung vulnerable sector, is subsidy. Subsidy. Yun ang masakit. Yung panggagalingan ng subsidy, tinanggal mo. Tama. Then binawasan mo. Hindi naabot doon kasi yung RCEP, kukuhanin na niya. Yung over on top sa RCEP, yun ang pan-subsidy. Ngayon, utang ka ngayon para magawa mo yan. 15 trillion na tayo ngayon, ka Eric siguro gusto nilang doblehin sa 30 trillion at ilubog na nila sa lupa ang mga Pilipino. Terrible. Ganun yung kaya ang tingin ko, maling-mali itong desisyon na to at masama ang timing. Pwedeng gawin to siguro kung maganda na yung ating productivity. Ang makikinabang dito, sinasabi ko nga at na-interview ko dito sa inyong himpilan nung kahapon, ang sinabi ko, yung importer, pag in-import niya at mababa ang taripa niya, pagpasa niya sa wholesaler, distributor, and retailer, wala na siyang control. So hindi ka nakasisiguro yung pagbaba ng pagbili mo ng bigas sa imported, papasa ng wholesaler at trader to the consumer. Tama. Kasi pamumulsa nung
nung middleman yung kita eh. Kasi yan ang hanap buhay ng middleman, kumita eh. Eh ba't niya ipapasa kung ang lakaran 46? Tama. Bakit ko ipapasa ng 40 o 44? Eh nasisira ulo ko, di ba? Huwag ka na magnegosyo. Tutubuan niya So talaga. imposible yung sinasabi, in theory, siguro, nakikita nila bababa dahil kinumpute nila yung 20% bababa yung imported price eh. Hindi na nila alam doon sa process nagpagtinda ng trade, hindi makakarating sa consumer yung pakinabang. Sir? Makikinabang lang dyan yung importer at yung lang. middleman. Sir, Eric. may pahabol ako no kasi we are having a limited time but definitely we will request our program coordinator to have you back para talakayin ang iba pang aspeto ng ganitong malubha at masamang patakaran ng Marcos administration na lulugmok sa industriya ng bigas at tatamaan ang milyong-milyong mga magsasaka, magbubukid, manggagawang bukid at pati na po ang ordinaryong consumers ng rice. Sir, may isang tanong dito. May binabanggit ka kanina na maliban po sa pagtanggal ng taripa na ito, ay malinaw na bago pa pirmahan ang executive order at by the way sir, naka-recess CNDA ang Congress ngayon. Ang balik niya sa third week or last week of July pa. So pwede na talagang pirmahan at baka nga pinirmahan na hindi pa pinablish. Baka nailusot na habang nag-i-interview tayo. Binabanggit dito, ang mga pamilya ng asawa ng presidente involved po sa aligasyon ng smuggling, rice hoarding, rice cartel. Ang isa dyan na tinuturo yung kapatid ni First Lady Lisa Araneta na tinatawag nilang si Mike Alpha sa mundo ng mga underworld sa mga tungkol sa rice hoarding at mga smuggling sa agricultural products, lumalabas ang pangalan na Mike Alpha. At tinumbok din ito sa Pedialix na pangalan doon sa kay JM, kay Jonathan Morales, ang pangalan na Martin Araneta. At ito po, ang mga aligasyon na ito na lumalabas sa maraming social media information and other news reports previously, nakakabahala ito sa binanggit mo na lumulutang na ang mga barko ng mga imported rice, wala pang order, pero pinagkakitaan na at nakahanda ng sakmalin ang local rice market at lugmukin ang ating mga local rice traders and local rice producers and mga pati ng konsumidor natin, babahain nila ng very unfair na pagpasok ng maanumaliyang importasyon na ito. How do you look at these connections? Ang binanggit ko. Eric, that is my analysis lang, kasi sa isang negosyante, ang sinabi ko, nabanggit ko nga sa inyo na baka may mga barko na napuno ng bigas, nandiyan dyan at iikot-ikot sa ating karagatan. Iintayin mo nang mapirmahan yung executive order tsaka ipapasok. Yan isang wala akong proof dyan, Wala tayong proof dyan. Although hindi malayo sa katotohanan yan. Baka kako, kaya nga hindi ako magtataka kako kung ganyan kwento ay nangyayari, kasi alam na nila na pipirmahan yung executive order. Exactly. Siyempre, imbis na magbayad sila ng 35% pagpasok, iintay na nila mapirmahan, tsaka nila ipapasok. Exactly. 20%, napakalaking pera noon. Correct. Oo. At ang umalma mismo, Sir Danilo Fausto, no less than the presidential sister, si Senator Amy Marcos. Pinuntuhan niya ito, sabi niya, di bali na maging kontrabida ako palagi. Ang importante, wag ako maging kasabwat para patayin at lugmukin ang kabuhayan ng mga magsasaka, ng bigas, ng palay, at hindi ko pababayaan ang aking mga mamamayan. Tungkol dito sa napaka-anomalya at hindi makatarungang pagbaba ng taripa by 15% sa mga imported rice na babaha at lulugmok sa ating local rice industry and trading sector. How do you react to those words coming from the presidential sister herself, Senator Amy Marcos, na hindi siya nagtitiwala na may patutunguhang tama, bagkos masama ang idudulot nito sa ating kabuang industriya ng palay at industriya ng bigas? Maliwanag na sumasang-ayon sa atin ang ating mahal na Senadora Amy, At nakikita niya yung epekto niya sa tao at sa ating mga magsasaka. Alam mo, yung magsasaka natin, ang employment record natin, 24% ng ating employment sa agriculture sector. Kung i-multiply mo ng 4.1 person per family, 56 million
56 million ang umaasa sa agriculture sector directly. Hindi pa natin sinasama yung value chain, yung supply chain, yung ating processing, yung mga allied businesses. Hindi pa sinali dyan. So in other words, kung ang pinoproteksyonan ang mga consumer ng ating gobyerno, ang ating mga magsasaka, ang ating mga agriculture sector are also consumer. And they're the vulnerable sector. At yan ay tinatanggalan mo kasi ang problema ng gobyerno, hindi lang proteksyonan yung pagbaba ng purchasing power nila, Kasi pagka mayroong inflation, bababa ang purchasing power. Tama. The government has to protect the poorer sector pag-diminish ang purchasing power dahil sa pagbaba ng ating peso, yung ating depreciation ng peso. At the same time, umaasa sila dyan at kailangan proteksyonan yung vulnerable sector. Correct. Hindi lang subsidy but to give them livelihood. Pagka pinapasok mo yung importation, papatayin mo yung livelihood nila. Tama. Kasi yung mga tao, yung mga miller, hindi na bibili ng palay. Hindi na. Bibili na lang, mag-i-import na lang sila at wala nang bibili ng palay. Ang NFA naman, sinasabi ko nga, 2% lang ng total overall production ng binibili. Grabe. Yung 98%, nandiyan dyan sa mga rice miller at saka pag hindi sila, nag-import na lang sila at hindi bumili ng palay sa farmer, saan pupunta yung mga magsasaka, Eric? Magandang punto yun, sir. The NFA, by the name itself, National Food Authority, should at least, sa aming pag-aaral nung ako'y aktibo pa sa mass movement, nung ako'y involved pa sa CPP, NPA, NDF, for it to become relevant in the market play and the value chain supply, should intervene at least sa 40% ng production ng lokal na mga palay ay binibili niya sa makatarungang presyo upang magkaroon ng competitiveness and added value ang ating mga local producers. Ngayon, hindi lang sila mismo tinanggalan ng pundo at tinanggalan ng kanilang obligasyon. Sila po ay nireduce pa bilang token and facilitator ng import permits na ginagamit din na negosyo para mag-release sa mga kasabwat nila, mga rice cartel, rice hoarders, and rice smugglers. How do you look at the role of NFA and the role of the national government to stabilize rice supply and at the same time modernize and improve local production by the way you describe it na inabandona na ng Marcos government totally? Eric, basically, the government should have strategic buffer stock. That in case prices have gone up or supply has diminished, it's only the government who can intervene. Correct. At ang anyang behikulo niya, yung NFA, ang ginawa nila, tinanggilan nila ng kamay, tinanggilan nila ng paa, pinasali sa swimming competition. At sasabihin nila, prove your worth. Walang paa, walang kamay, pag-swimming competition ka. Ganun ang ginawa sa kanila. At tapos, ang nangyari, ang NFA is National Food Authority, hindi National Rice Authority. Tama. Dati may rice and corn tayo, nawala yung corn. Ngayon, pati yung iba, dapat merong yung basic commodities natin, dapat merong kakayahan ng gobyerno to intervene. Correct. Pag hindi, talaga pagsasamantala ng importer, ng traders yan, Correct. Hindi naman natin mabigay yung mga suporta, credit access, yung mga pag-subsidy, yung mga murang input, Hindi natin mataas ang ating fuel cost. Sa India, pinaka-aggressive sila. Yes. Binabaan nila excise tax nila sa fuel. Sinubsidize nila fertilizer. Pati nagkaroon sila ng export ban sa bigas at sa wheat, sa sugar. Tama. Yan ang sila ay exporting country, Thailand and Vietnam. If they will conduct, they will also protect their own vulnerable sector by using the weapon against inflation. Pinaka-vulnerable dyan ang Pilipinas. Correct. Dahil we are relying on importation. Sir, Eric. last question ko to, but definitely we will invite you and other similar groups like you sa ganitong usapin ng bituka, sikmura at kabuhayan ng mamamayan. Sir, there are only 3.8% in the market for international available rice importation. At kalakhan ng merkado na yan na 3.8% nanggagaling sa China, Vietnam, Thailand, and India. So, sakaling ito po ay ma-deplete at magkaroon ng temporary
o kaya bigla ang mga pagkaroon ng krisis sa produksyon ng mga bansang ito o i-control nila, magugutom tayo sapagkat there are only 3.8 available world market available para sa rice na ini-export nila kasi malaki din ang kanilang pangangailangan and yet doon tayo nakasandig. And now, all of the sudden, despite na nag-agriculture secretary siya for more than 1 year, hindi na bagong mindset niya na liberalisasyon, importasyon, at pagpapabaya sa local rice production at bahala na si Batman kung kailan papasok ang maraming bigas na mura at lukuhin ang mamamayan na may darating na murang presyo ng bigas pero pinapatay mo ang 80% ng local rice producer and local rice farmers and local rice market. How do you like to address this to the President right now and to his agriculture and food policy advisors? Go ahead po, Ginoong Danilo Fausto. Sa akin lang, the best weapon to fight inflation is subsidy at the moment. While it is band-aid solution, the long-term really is increased productivity. By decreasing the tariff by 20%, napakalaki. That's about 57% of what we will going to get from the tariff. Ang mangyayari dyan, you discourage productivity. Kasi maano na yung mga tao, ba't ako magtatanim? Wala nang bibili ng palay ko, wala ka na masuporta. Yung aking inaantay na subsidy sa fertilizers, mawawala lahat yan. At yun ang hindi ang tariff reduction ang dapat na solusyon. Subsidy for the meantime at buhusan ng husto na nakalimutan natin several decades na napakalimutan natin ang agricultural production, agricultural sector. Kailangan bigyan ng kwan. Huwag i-discourage. Encourage natin ang ating mga kababayan magtanim. Yung mga kabataan pumunta sa agrikultura. Ang ginagawa natin, pinapatay natin sila. Sino pupunta ngayon dyan? Once na nangyari, sinasabi mo ka, Eric, na yung ating exporting countries to the Philippines, magtandak ng export ban. At sila din ay gumawa ng protectionist area subsidy and everything to protect their own people. Gutom. Nalintikan na ang Pilipinas. Eric. Babalik ka sir dito, Ginoong Danilo Fausto. This is a very good discussion kasi ang gulo at gimikan sa politika ng Marcos administration hindi pwedeng pangtapal sa malalim na sugat na idinudulot ng kanyang maling patakaran at baluktot na pananaw at mga polisiya sa agrikultura at pagkain the way you are exposing right now. We agree sa punto na ito. Walang excuse. It's the government's policy that are erroneous, false ang kanyang pretext at ang konsepto at konteksto niya hindi lang band-aid kung hindi reverse effect to the negative effect sa local rice production, local rice farmers, at hindi nagmo-modernize kundi tayo ay lalong naging atrasado palalo at napag-iiwanan ng mga bansang nag-aral lamang sa atin. Ginoong Fausto, sir, any last word for the Filipino people na nakikinig ngayon, how serious the situation that we're facing right now, akala nila taripa lang ito. This is all about food security, food sovereignty, and strategic development ng agrikultura bilang pundasyon ng kabuhayan ng lipunang Pilipino. Go ahead po, Ginoong Fausto. Ang sa atin lang, mga kababayan, tagkilikin natin yung ating sariling tanim, yung ating sariling production. Magkaroon tayo ng parang idealism na kailangan yung tagkilikin ng Pilipino. Pag hindi nyo tinagkilik ang production ng ating mga kababayan, tatama rin niya magtanim at wala tayong magtatanim para sa atin darating ang panahon. Tama. At labanan natin at pagbutihin natin yung ating pagsasaka. Ako, nagsasaka ako. At pipilitin ko naman na mapaganda ang aking ang kita, ang aking ani, mapataas, habang nandiyan yung problema na yan. Dahil talaga, sa ngayon, maasa tayo sa importasyon dahil hindi kaya ng ating produksyon. Pero pag nagtulong-tulong tayo at tinulungan natin sarili natin at tinitingnan natin supply side, yung ating pag-produce, tingnan din natin yung demand side. Huwag naman tayong kain ng kanin. Masama pa sa katawan. Tumulong din tayo na babaan ang demand, especially sa bigas. Eric, salamat. At ating idemanda sa Pangulo ng Bansa at sa kanyang gobyerno ngayon na i-modernize ang agriculture. Ito na ang pagkakataon niya.
At pangunahin dyan ang production ng palay at patungo sa pagpapaunlad ng supply ng bigas. Tama po kayo, Ginoong Fausto. At napakaganda po ng inyong tinuran. Magbabalik po sana kayo next week. Pag-usapan po natin ang mas malawak na patakaran dito po sa napipintong pag-collapse ng total rice industry natin at pagiging alipin ng importasyon at mga sindikato sa bigas. Maraming salamat. Mag-ingat po kayo, Ginoong Fausto. Mabuhay pong organisasyon ninyo. Ayun mga kababayan. So medyo mainit-init ang opening na talakayan natin at hindi na natin patatagalin ito. Babalikan natin si Ginoong Fausto at matama po yung sinabi niya. Sa panandalian, dapat subsidized. Hindi tayo nakaasa na bawasan natin ng taripa ang imported na mga produkto at dapat direct importation. Centralized direct importation by the government. NFA, government to government, at hindi tutubuan ng mga kartel, sindikato at mga rice hoarders as smugglers. Gobyerno dapat na nagkokontrol niyan sapagkat ang bigas ay hindi kapareho ng lipstick at cosmetics. Hayaan mong bumaha o kontrolin ng pribado ang cosmetics at lipstick, hindi magugutom ang tao na hindi nagli-lipstick at nagme-makeup. Pero ang bigas ay bigas yan. Yan ang pagkain at pangunahing kabuhayan at ibinubuhay sa bawat mamamayang Pilipino. Ngayon po ay may makakasama natin ang isa pa pong usapin tungkol sa naganap sa Baguio City. Kamakailan po ay naging controversial po ang lugar na ito. Hindi lamang po dahil sila ay naging bahagi ng isang proseso ng urban operations na binabalak ng CPP, NPA, NDF na maposisyonan muli ang lugar na ito. Subalit may mga pangyayari po at kaganapan na kailangan nating bigyang pansin dito sa Pilipinas nating mahal. Kaya sinusubukan po natin mag-establish ng line ngayon kay Colonel Nuura at kay Ka-IV. Dalawa sila po, no? Si Ka-IV ay naging bahagi po ng CPP, NPA, NDF bilang kadre, kagaya ko, at nagbalik loob na rin sa pamahalaan. Si Colonel Nuura po ay commander ng Task Force Baguio ng ating pamahalaan bilang local counterpart ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict na nakadeploy sa Baguio City. Kamakailan po ay hinarap nila ang ilang mga aktibo at mga very biased na mga city councilors ng Baguio City para po sila ay atakihin at pigilan sa pagsasagawa ng security awareness program, ng pagsasagawa ng community participation of the people para tapusin na po ang iba't ibang sectoral recruitment and infiltration lalo na sa sektor ng kabataan estudyante at mga ibang komunidad sa Baguio City. Nagsisilbi po itong Regional Center of Operations for Urban Areas sa Cordillera, Ilocos Region ng mga CPP, NPA, NDF. At we're trying to establish now kung nakakonect na sila Colonel Nuura at sina Ka-IV kasi sila po ang ating makakasama. Pero bilang paghahanda po sa talakayan na ito, ang una po ay pinakitaan sila ng kabastusan ng ilang mga Baguio City councilors sa pangunguna po nitong Councilor Molintas na ang kapatid niya ay ang pangalan ng NPA Command. Namatay ito sa labanan, Chadli Molintas Command. Ang tinatawag nilang Local City Ordinance on Human Rights Defenders, kung saan kinopyang-kopya lang nila ang ginawa ng CPP, NPA, NDF na Human Rights Defenders Bill na pati mga NPA at NPA recruiters sa schools at iba't ibang sektor ay tatabunan ng batas na ito para hindi po sila mailantad ng gobyerno at hindi po sila mahabol ng kamay ng anti-terrorism law. So nagbanggaan sila dito sa isang public consultation kasama po ang Task Force Baguio. At ang pangalawa po ay ang pagkakataon na in-invite po sila dito sa loob ng session hall ng Baguio City Council para magsagawa ng tinatawag nating security briefing and awareness program patungkol po sa communist terrorist infiltration operations sa loob po ng City Council mismo ng Baguio City. So, inaantay natin kung maka-establish na tayo ng line, ay pupuntahan na po natin si Colonel Nuura at ganoon din po si Ka-IV. Mukhang nandito na si Colonel Nuura sa linya, kasama na niya si Ka-IV at tatalakayin natin ng masusi po ang mga mayor na punto at kaganapan doon sa Baguio City Council at yung naganap na naunang pangyayari doon sa panghaharas
ng ilang mga, ako na mismo magsasabi, bias in favor of the interest of the CPP, NPA, NDF ng mga city councilors sa Baguio City na matagal na naming ini-expose dati sa laban kasama ang bayan. Now, pabatiin na natin at makakasama natin ang commander ng Joint Task Force Baguio at siya po ay isang commander ng isang task force na kinikilala ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict sa area ng Baguio City, si Colonel Virgilio Noora. Bahagi din po siya ng 5th Infantry Division. Colonel Noora, welcome at ang pagbati po ninyo sa Pilipinas nating mahal. Magandang umaga po. Salamat, Brother Eric. At binabati ko rin ang taga-subaybay ng programang ito. At sa ngayon ay kasama ko dito si Ka-IB na noong panahon na yon ng regular session sa Baguio City ay kasama rin po natin siya. Ayun. So, yes sir. Pabatiin din natin si Ka-IB. Sana hindi mag-feedback yung inyong isang computer, Zoom link lang ba ang gamit nyo, Ka-IB? Welcome Yes, at magandang umaga sa Pilipinas nating mahal. Welcome sa programang ito, Ka-IB, at kasama si Colonel Noora. Pagbati po muna ninyo, Ka-IB. Ayan, good morning po sa ating lahat. Magandang umaga po sa mga viewers ng Pilipinas nating mahal. Sa mga tumatangkilik sa SMNI, sa mga sumusuporta para sa laban natin kontra insurensiya ng CPP, NP, NDF, at sa buong mamamayang Pilipino na nanonood at sumusubaybay ngayon, magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat, Ka-IB, for the time that you're spending with us together with Colonel Noora. Sir, hindi po maikakaila na dapat po maalaala ng mga mamamayang Pilipino that no less than the Anti-Terrorism Council of the Philippine government had already designated the Communist Party of the Philippines, the NPA, the NDF, succeedingly with Anti-Terrorism Council resolution, they have been designated as terrorist organizations dito sa Pilipinas, 2021 and 2022, succeedingly. Number two, marami na rin po na mga personalidad ng organisasyon na tinutumbok din namin, kagaya ni Ka-IB, yung Cordillera People's Alliance, mga leaders dito ay na-designate din. I think 5 sa kanila. Kasama na dyan sina Steve Tauli, sina Sara Dactiken, sina Bulingit at iba pa. Yung nanay ni Cara Tagawa na-designate as terrorist or involved in terrorist individuals either in financing or operational aspects. So hindi po ito nanggaling sa Philippine Army. Hindi rin po ito nanggaling kay Ka-IB o sa amin lamang. Ito po ay nagdumaan sa proseso ng vetting, evaluation, and mandato ng batas under the anti-terrorism law. And yet, parang pinapalabas na kayo, ikaw bilang commander ng Joint Task Force Baguio, sila Ka-IB, kami, ay mga red taggers at parang walang batayan ang ating mga ginagawa. What happened? Bakit na ganitong trato sa inyo? At gaano kaimportante na may paliwanag ang nangyari na yon sa Baguio City Council and prior to that doon sa nangyaring public consultation? Mauna si Colonel Noora and then si Ka-IB. Okay po. Maganda po yung inyong tanong, Brother Eric. Kami ay inimbita actually ni Councilor Bagbagen na mag-shed light kuno sa counter-white area operation na kinakandak ng Joint Task Group Baguio sa Baguio City. Okay. Ang mission talaga ng Joint Task Group Baguio ay yung nanggaling doon sa kasabihan na lamang ang may alam. Kaya dapat sana rito yung gagawin namin ay ipaunawa or i-explain kung ano ang counter-white area operation sa Baguio City na nangyayari sa Baguio City. At sa kasawiyang palad, ay hindi pa ako nagsisimula. Actually, nung tinawag ko si IB sa aking tabi, ay pinahinto na kaagad tayo ni Councilor Jose Molintas at Councilor Fianza. At dahil umano sa posibleng red tagging, kahit na wala pa nababanggit na red na magpo-compose ng red tagging. So, yun yung nangyari nung 27 May 2024 sa session hall ng City of Baguio. Ka-IB, how did you react dito sa invited kayo, guest kayo doon, and yet hindi po pinagbigyan ng due courtesy
at due notice of participation, kahit nandun kayo, ang isang mahalagang proseso ng paglalantad sana ng mga katotohanan at impormasyon. How do you react to this? Actually, Kuya Eric, siyempre sa una nakakasama ng loob kasi yung invitation na i-sinend particular sa Joint Task Group Baguio ay sincere na request ng isang city councilor para mabigyang liwanag. Ano ba ang relevance? Bakit may army sa Baguio City? Bakit merong ginagawang counter white area operations ang Joint Task Group Baguio? Para maipaliwanag sa kanila at maunawaan ng mga city councilors at ng mga nanonood nung time na yun ng live, ano yung counter white area operation at bakit isinasagawa to ng army doon? Ano yung infiltration? Ano yung threat sa security sa loob ng Baguio City? Yun yung isa na nakakasama ng loob, hindi lang dahil pinagpuyatan ng ating kasundaluhan, ng ating Armed Forces of the Philippines, yung presentation na ipe-present kasi hindi actually na i-present yun sa City Council. Nasa first is two slides pa lang. Actually, nung sabi nga kanina ni Sir Noora, tinawag pa lang niya ako sa harapan, nag-react na sila na baka magbigay ako ng testimony. May mga mabanggit na mga pangalan, yun yung kinakatakot nila na baka man-red tag daw kami. Pero based on testimonies naman, kung testimony naman namin at mga affidavit na ipinasa naman simula sa Senate noon hanggang sa iba't ibang mga offices para mag-file ng mga cases, hindi yun yung purpose namin. Ang purpose namin is ipaliwanag ano yung relevance ng Joint Task Group Baguio doon sa Baguio City at ano yung ginagawang threat sa urban areas like Baguio City ng CPP, NPA, NDF. Na yun sana yung ating kagustuhang ipaliwanag sa kanila. Pero dahil may mga ilang councilors na umalma agad, nag-react at pinatigil yung paglalahad sana ng presentation ay hindi na naisa katuparan. Kaya even doon sa may Facebook Live, makikita talaga yung mga comments ng mga concerned citizens na bakit daw pinipigilan magsalita ang army, bakit pinipigilan yung Joint Task Group, ano yung itinatago ng mga councilors, tapos may mga nagsasabi pa doon na kilala namin kung sino yung mga supporters ng CP